Sige po, tingnan natin ang verses na ito, Mark 10:46 hanggang 50. Sabayan niyo ako magbasa. Sabi dito, then they came to Jericho. As Jesus and his disciples together with a large crowd were leaving the city, a blind man, anong pangalan ng blind man? Bartimaeus. Ano ang ibig sabihin ng Bartimaeus? Son of Timaeus. Bakit? Kasi yung salitang bar sa kanilang wika, particularly ang wika nila niyan ay Aramaic. Ang ibig sabihin ng bar ay son. Kaya nga, di ba, andyan mababasa nyo sa Bible din, Bar Jonah. Ibig sabihin, son of Jonah. Bartolome. Anong ibig sabihin nun? Anak ni Tolome. No? Ano pa ba? Yung andyan din po si Barnabas. Di ba? Barnabas, son of encouragement, na minsan naman pag tinagalog yung bar, si Barnabas naging Bernabe. No? So minsan yung bar ay pag tinagalog nagiging beer. Kasi nga pag may bar, may beer. No? So yun ang ibig sabihin. No? Sige nga, ito nga. Paano pag anak ni Dagul? Bardagul, no? Kaya nga, yung mga mahilig makipagbardagulan dyan sa Facebook, ha? No? Kala mo, ang laki-laki mo. Kala mo, ang tapang-tapang mo, no? Sa totoo lang, ang liit ng tapang mo. Dagul ka lang, no? Bakit? Ang tapang mo lang, makikipagbardagulan ka lang sa social media, no? Okay, ano pa? Eh, paano pag tropa, naging jowa, anak sa tropa na naging jowa, na naging asawa? Ano ang tatawag mo doon? Barkada, no? Pumawa naman kayo, utang dalawang pinag-isipan ko yon. O sige, pag anak sa nagtatrabaho sa Starbucks, barista, syempre. Pwede ring barako, no? Pag sa Batangas. Okay, anyway, tuloy natin dito. Sabi niya, Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. Kasi nga bulag. So siya po ay nasa tabing daan na mamalimos. Kaso nga, nalaman niya, syempre usap-usapan ng mga tao, maingay yung mga tao, papadaan si Lord. Tapos verse 47, what happened next? Sabayan niyo ako magbasa nga dyan sa verse 47. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, son of David, have mercy on me. No? At of course, ang dulo ng kwentong ito ay siya pinagaling ng Panginoon at siya ay nakakita. Babalikan natin yung mga verses na yun. Pero gusto ko muna mga kapatid na makita natin dito na mayroon talaga sa Bible yung mga taong naka-inkwentro, nakaharap ng Panginoon, na makikita nyo talagang matindi ang pagbabagong ginawa ni Lord sa kanilang buhay. Kaya patuloy natin pinag-uusapan, yun nga yung theme natin, where lives change. Pakisabi nga ng malakas, I am where lives change. Amen? And do you believe that Jesus changes lives? Si Lord ba nagbabago ng buhay? At ang mga pagbabago ng buhay ay nararanasan natin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga encounters sa Kanya. So sa mga susunod na mga linggo, pag-usapan nga natin yung ilang mga kalalakihan naman na mga na-encounter si Lord, tapos nagkaroon ng mga dramatic changes sa kanilang mga buhay. At isa pala sa mga pakinabang, isa sa mga blessing ng pakikipag-encounter kay Lord, pakikipagharap, pakikipagtagpo sa Panginoon ay yung answered prayers. Pakisabi ng malakas, answered prayers. Sino rito, pag nanalangin ka, gusto mo tutugunin ni Lord? Of course, di ba? Alam nyo, yung prayer in itself is a blessing. Yung nakipag-usap ka sa Panginoon, nagkaroon ka ng peace, blessing na yon. Tama? Nakipag-usap ka kay Lord, kahit wala kang hiningi, nagpasalamat ka, nagpuri ka, napalapit ka sa Kanya, blessing na yon. Pero siyempre, ang isang purpose ng prayer ay hindi lang naman para magkaroon ka ng peace, para mapalapit ka sa Panginoon. Ang isang purpose ng prayer ay yung kung ano ang hiningi mo, matanggap mo. Right? Kaya nga importante ang answered prayer. Kagaya nga nitong si Bartimeo may hiningi sa Panginoon at kung ano yung kanyang hiningi, tinanggap niya mula sa Panginoon. So sinong gusto ngayon ng answered prayers? Come on. Sino rito may mga pinagpipray?
at gusto nyo, maranasan nyo, tugunin naman ng Panginoon yung mga pinagpipray nyo. Do you want that? Sabi nga nila, di ba? Prayer changes things. Paano pabaguhin ng prayer ang mga bagay-bagay? Well, kapag tinugon ng Panginoon ang ating mga panalangin. So kung gusto natin ng answered prayer, 3 bagay ang kailangan natin. Number 1, kailangan ng timing. Pakisabi ng malakas, timing. Teka, ano ang ibig sabihin nito? Bakit may involved na timing? Di ba pwedeng, basta na lang mag-pray anytime mo gusto, kung kailan feel mo? Well, tingnan po natin ang kwentong ito. Balikan natin yon. Sabi dito, si Jesus nagpunta sa Jericho. Okay? Tapos, when he was living together with his disciples, they were now living. Ano po ang nangyari? Nadaanan nila si Bartimeo, right? So, nung madaanan, ano ang ginawa ni Bartimeo? Sinamantala niya ang pagkakataon at sumigaw siya, sabi na, anak ni David, kahabagan mo ako, kahabagan mo ako. Now, isipin ninyo ito. Si Lord, galing sa kanilang city, papaalis na ang Panginoon, papalabas na ng city, tapos andon si Bartimeo, at narinig niya na ang Panginoong Hesus dumadaan, tapos nanahimik lang siya. Nahiya siya o hindi siya sumigaw, hindi siya nag-pray, hindi siya humingi ng tulong sa oras na yon. Sa tingin ninyo, kung hindi niya sinamantala ang nag-iisang pagkakataon na yon, gagaling ba si Bartimeo? Come on. Kung hindi niya nilakasan ang kanyang loob na manghingi ng himala nung oras na yon, sa tingin niyo, gagaling siya? Hindi. Right? Ibig sabihin, pwedeng napunta si Lord, dinaanan siya, tapos walang nangyari sa kanya. Bakit? Sinayang niya yung pagkakataon na yon. Sinayang niya yung timing na yon na po pwede sanang ibigay sa kanya. Pero mabuti na nga lang, sinamantala niya ang pagkakataon. Kasi nga, yun ay once in a lifetime opportunity. And you know, there are opportune times for prayer. Bakit? Kasi may mga sitwasyon na kailangan agad ng prayer. Sinong naniniwala doon? May mga sitwasyon, kailangan agad-agad ng prayer. Na kapag pinagpabukas mo pa, ay mukhang yung prayer mo late na. Naniniwala ba kayo doon? Well, let me give you a story. Ito ay totoong pangyayari. Report ng isa sa pinakakilala na missionary. Ang pangalan niya ay si Dr. David Livingstone. Dr. David Livingstone. Pwede niyong i-google ang kanyang buhay. Isa siyang medical doctor. Naglingkod sa Panginoon, nagmisyon sa Africa, ginamit niya ang kanyang pagiging doktor, nagsishare ng gospel. Pero siyempre sa Amerika, noong time na yan, yung mga dami pang violenting mga tao, yung mga headhunters, may mga cannibals pa, nung mga panahon na yan, malamang. So, yung mga tao talagang karaniwan, yung patayan ng mga tribo sa tribo. Strangers sila doon. Hindi gusto ng ibang mga tao yung ginagawa nila. There was a time na siya po ay nagkaroon ng matinding pag-aalala. Bakit? Kasi nga po, dumating po yung mga grupo ng mga tribesmen doon, kasama nung kanilang leader, at ang sabi ng leader sa kanila ay, papatayin namin kayo lahat mamayang gabi. Of course, warning yon, pwede silang tumakas na lang, pwede silang lumayas, di ba, umalis na lang, para iligtas ang kanilang mga sarili. Pero ayaw nga naman po niyang iwan yun pong kanilang misyon doon. So ang ginawa nila, nagpray po sila. Nagpray lang. Tapos, inantay nila nung gabi, kasi ini-expect nila, sinabi, talagang gagawin ng mga tribesmen na yun eh. Kaso lumipas ang gabi, wala namang dumating. Hanggang sumunod ng mga gabi, wala namang dumating para patayin sila. Hanggang nga po sa mga after 2 years po, ay nakakilala sa Panginoon yung mismong leader ng tribe. Yung mismong nagbanta, napapatayin sila. Naaligtas yun, nakakilala sa Panginoon. So, siyempre, curious siya, tinanong niya, di ba, mga 2 years ago, winarningan mo kami at sabi mo, papatayin mo nyo kami lahat. Bakit di kayo natuloy nung gabi na yon? Sabi niya. No? Sabi nung leader ng tribe ay, tumuloy kami noon. Nagpunta kami noon dito, papatayin talaga namin kayo lahat, uubusin namin kayo. Kaso pagdating namin, natakot kami. Kasi mayroong 39 giants. Ang lalaking tao daw na nagbabantay. Mayroong 39 giants na nagbabantay sa inyo. So natakot kami, hindi namin tinuloy. Umalis na lang kami. Sabi niya, siyempre amazing yung kwento niya, di ba? Ngayon, dumating yung time, itong si Dr. David Livingstone, nagbalik sa kanyang sariling bansa, Scotland. Kasi yung ganun ang ginagawa ng mga missionary, nagbabakasyon din.
Tapos, nagre-report. So, ikinuwento niya yung pangyayaring yon. Ikinuwento niya sa kanilang church. Tapos, nung pagkatapos niya magkwento, siyempre, yung mga tao, amazed. No, tapos, nung bumaba na siya ng stage, nilapitan siya nung secretary. Nung church, secretary ng church. Sabi sa kanya, Dok, anong oras at anong araw nangyari yung sinabi nyo? No, sabi, na mga 2 years, several years ago nangyari. Sabi, kailan po nangyari yon? Anong oras? Sinabi ni Dr. Livingstone, sinabi niya yung petsa, sinabi niya yung oras. Tinignan niya sa kanyang diary kasi nga po may diary siya. No? So, tapos, tinignan din naman nung secretary ng church yung record ng mga activities sa church at pumasok sa church nung oras na yon. Same day, same hour, kahit i-convert mo yung oras sa Africa at Scotland, kinonvert nila, same day, same hour. Tapos nakita nila sa record ng church, nung oras na dapat papatayin sina Dr. Livingstone, mayroon palang nagpunta sa church na 39 na mga miyembro nagpray para kina Dr. Livingstone. Hindi nila alam na may ganong problema. Nagpunta lang sila doon para mag-pray, ipinag-pray siya. At ngayon, ipinag-pray sila. At ngayon nga po, kaya pala nagpadala ng 39 angels si Lord doon po sa Africa nung oras na yon. Amen. Palakpakan nyo naman po si Lord dyan, mga kapatid. Isipin nyo yung timing, di ba? Paano kung yung 39 nagkaroon ng udyok ng banal na espiritu, mag-pray kayo, tapos tinamad sila lahat, hindi nakinig. Alam niyo, may mga pagkakataon ng Holy Spirit ang nag-uudyok sa atin para sabihin sa atin na tayo ay manalangin. Minsan, pwedeng natutulog ka, sarap ng tulog mo. You were widely awakened. Gising na gising ka, gising ang diwa mo. Tapos isa may maiisip kang tao, pinapaisip pala ni Lord para ipag-pray mo. Pero kung hindi mo naisip na, teka, pag-pray, baka mamaya nagising ka, may naisip kang tao, tapos sabi mo, bahala ka sa buhay mo, tulog ka uli. No? Bahala siya sa buhay niya. Hindi po pwedeng ganun eh. Ano po? Kasi may mga time, minsan hindi mo naman sinasadya, no? Mayroong maiisip ka, mayroong pinapaalala sa iyo ang Panginoon, yung pala nag-uudyok ang Holy Spirit na mag-pray tayo. Amen? Ito po, experience namin as a family. Si Denise, yung panganay namin, no, na nung pong siya ay nasa 7 years old, nagkaroon nga po ng matinding sakit and she was really dying. Talagang grabe po yung sitwasyon niya at talaga nga pong mamatay-matay po siya noon pong oras na yon. Noon pong pinaka-critical na gabi niya, andun din po yung mga ka-churchmate natin iba dito tapos sinamahan po kami talaga para ipag-pray po siya. Na-survive ni Denise yung gabi na yon. At kinabukasan, nakalagay na po siya sa actually, ginawan pa siya ng parang espesyal na ICU niya kasi kakaiba yung sitwasyon niya, sarili niya yung kwarto. Tapos, nakatubo siya, aparato nakalagay sa katawan. Tapos, dumalaw yung ninang niya na taga Bagong Baryo, nakasama namin sa unang church na pinagpastoran ko. Tapos, pagkakita kay Denise, ay nagulat siya. Kasi, itong ninang niyang ito, actually spiritual to, prayerful, no? Tapos, nung makita niya si Denise, sabi niya, Pastor, di ko akalain na ganyan ang nangyari kay Denise. Kasi siyempre, nagte-text ako, nagsasabi ako na ipag-pray siya. Pero hindi niya alam na ganun kalala yung sitwasyon ni Denise. Ang alam lang niya, mayroong sakit. Pero anyway, nung gabi daw, nag-pray siya. Isinama niya si Denise sa prayer. No, isinama niya sa prayer, plano niya, isama lang sa prayer. Halimbawa, kung 1 oras siya mag-pray, mabigyan lang niya ng ilang minuto si Denise. Pero nagulat daw siya, bakit habang nagpipray siya, ang Holy Spirit ni-lead siya para mag-focus ng prayer. At buong panahon ng prayer niya, wala na siyang ibang ipinag-pray, kundi si Denise. Kasi nangusap daw sa kanya ang Lord, sabi sa kanya, pray for Denise, rebuke the spirit of death. Pray for Denise, rebuke the spirit of death. So, ganoon nga ang kanyang ginawa. Kaya pagdating nga, nung mapunta siya doon sa amin, siya mismo ay gulat na gulat. Tapos yun nga po, nakita nga namin ang kapangyarihan po talaga ng pananalangin. Amen, mga kapatid. Mamaya, itutuloy ko yung kwento. Malalaman nyo kung natuluyan si Denise o nakasurvive ba siya? Buhay pa ba? Buhay pa naman, kumakanta nga dito no? Pero, ibig sabihin, that's the power of prayer. Amen? At minsan, may mga panalangin na kinakailangan talaga gawin agad. Importante yung timing. Minsan kasi, ang problema natin, minsan meron tayong crisis sa buhay, minsan ginagawa nating last resort ang prayer.
Kung saan ka muna tatatakbo, kung saan ka lumalapit, diba, kung ano muna ginagawa mo, tapos pag wala ka na magawa, kay Lord ka tatakbo. Teka muna. No? Dapat hindi last resort si Lord. Dapat priority ang prayer. Pag sabi ng malakas, prayer is a priority. At maraming pagkakataon na ganyan yan, di ba? How many opportunities have we wasted? Have we missed? Dahil po sa supposedly magpipray tayo, mayroong udyok ang banal na espiritu, hindi natin nagawa hanggang nga po sa lumipas yung pangangailangan ng prayer sa sitwasyon na ganon o sa kalagayan na ganon. Kaya nga po importante pala, maintindihan natin ang prayer, may mga pagkakataon kinakailangang gawin agad. Kaya nga po importante ang timing. Pakisabi ulit ng malakas, timing. Pero siyempre, hindi lang din naman yan yung, okay, ganito, kung ano sabi ni Lord, pagpiray ko ganito. Hindi po. Mayroon din naman na kailangan din talaga ng special time of prayers. May mga bagay naman na nangangailangan ng special time of prayers. Anong ibig kong sabihin doon? Kasi yung una, pwedeng nangusap ang Holy Spirit, tapos ipinag-pray, di ba? Maaring yun ay para sa isang sitwasyon, tama? Pero may mga hinihiling din naman tayo, may mga prayers tayo, na minsan alam nyo, kailangan nating mag-devote ng time for prayer. Halimbawa, no, yung bang may hiningi ka sa Panginoon, pero sabi ng Panginoon, gusto niya na kausapin mo siya araw-araw tungkol doon. Halimbawa, kausapin mo siya tuwing umaga. Matanong ko kayo mga kapatid, halimbawa, sabihin ka ni Mayor na bukas alas 6 ng umaga, magkita tayo, magkape tayo, tapos sabihin mo sa akin lahat ng kahilingan mo. Come on. Pag sinabi sa'yo ni Mayor, anong gagawin nyo? Pwede ba, Mayor, alas 7 na lang? Hindi kasi ako nagigising na maaga, ganon? Sabihin mo ganon? Come on. Hindi. Malamang kahit di ka sanay gumising ng maaga, gigising ka ng maaga, at pupunta ka, baka mas agahan mo pa, alas 5 pa lang, andun ka na. Tama? Bakit? This is a very rare opportunity. Ngayon, alam nyo ba, dapat ganun ang pangningin natin sa panalangin. Maaring minsan, parang hindi madali, pero kailangan meron kang mga special time of prayers. Diba na ito, devoted ko to, itong oras na to. Bakit? Teka, ang nag-i-invite sa akin na handang makinig sa akin at gustong mag-present ako ng request ko sa kanya ay hindi kung sino lang, hindi kung sinong opisyal lang ng tao, kundi ang Diyos na kataas-taasan sa lahat, may-ari ng lahat ng bagay at may hawak ng buhay ko. Kaya mas dapat binibigyan ko siya talaga ng panahon sa pananalangin. Amen? Maganda yung sabi po sa Psalm 5 verse 3. Sabi niya, in the morning, O Lord, you hear my voice. In the morning, I prepare a sacrifice for you. And watch. Doon galing yung salitang morning watch. Umagang pananalangin. Alam niyo po sa Bible, mayroon silang tinatawag na prayer watch o kaya watches of the day. Yung iba-ibang mga araw o iba-ibang mga oras, ito, minilalaan nila, meron silang prayer time. Di ba? So, importante pala na tayo din sa buhay natin. Ba't ka ba wala akong prayer time? May prayer time ba kayo? O kung kailan nyo lang trip? O kung kailan may problema. O siguro prayer time ng iba ay breakfast, lunch, and dinner. Lord, thank you for this food. Ganoon, no? Pero alam mo, ang pananalangin dapat ay, maganda pala na naglalaan tayo ng ganitong oras. Halimbawa, Lord, basta commitment ko sa'yo, magpipray ako tuwing umaga, no? Magpipray ako ng ganitong oras sa gabi. Hindi yung, andyan na, nangungusap ng Holy Spirit, oy, oras na para mag-pray. Wait lang, Lord, tatapusin ko pa tong Netflix. Ba? Tatapusin ko pa lahat ng mag-pop up na TikTok. No? Tatapusin mo talaga lahat. Hindi mauubos yun. Right? Imagine, oras na, nagsabi ng Panginoon, anak, usap na tayo, pray ka na. Kaso, ang ginawa mo, Lord, tapusin ko muna itong pinapanood ko. By the time matapos, antok ka na. So, pag harap mo sa Panginoon, Lord, good night. No? Bukas na lang tayong mag-usap. Ang problema, pagkagising mo sa umaga, nagmamadali ka naman. Kasi nga, hindi ka makagising ng maaga kasi nga, napuyat ka. So, anong mangyayari? Pagdating ng umaga, sasabihin mo kay Lord, Lord, mamayang gabi na tayong mag-usap. Kaso, pagdating naman ng gabi, ayan na naman. No? May sequel yung pinanood mo. Hello? So, you see, kaya wala tayong time of prayer. Pero alam nyo, maganda mga kapatid, magkaroon ka talaga ng time of
prayer sa Panginoon. Amen? Pwede ba yun na ganitong oras talagang pag gigising ako, ito talaga yung first hour ko, kay Lord talaga yan. Bago ako matulog, pray talaga ako. Kakausapin ko si Lord. Importante po yun. Amen? Sinong gusto ng answered prayer ulit? Sinong gusto ng answered prayer? Okay, so importante, mayroon po tayong timing. Pakisabi ng malakas, timing. Number two ay tiyaga. Pakisabi ng malakas, tiyaga. Tingnan nyo, mabuti po ito Yung susunod na verse. Pagkatapos po niyang sumigaw, Son of David, have mercy on me. Ano ang ginawa ng mga tao sa kanya? Come on, ano ang ginawa ng mga tao? Sabi po ay, many rebuke him and told him to be quiet. Tingnan nyo po, ano sabi nila? Tumahimik ka. Di ba sumisigaw siya, di ba? Tapos sabi nila, tumahimik ka. Ayaw nila siya na humihingi ng tulong sa Panginoon. Siguro nakakaistorbo siya, siguro nakakahiya yung ginagawa niya. Pero ano ang kanyang ginawa? Come on, ano ang ginawa? But he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Nung una, sabi niya, anak ni David, kahabagan mo ako, maawa ka sa akin. Sabi, tahimik. Sabi, nung sinabihan siya na tahimik, mas lalo niya sinigaw. Sabi niya, anak ni David, tulungan mo ako, kahabagan mo ako. Mas lalo siyang nagsisigaw sa Panginoon. No? Alam niyo, importante sa pananalangin yung hindi ka papipigil. Marunong ka magtuloy at magtiyaga. Amen? Tingnan niyo itong verse na to. Luke 18, verse 1 to 5. Luke 18, verse 1 to 5. Sabi po sa Lucas, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. You see? Ano ang tinuturo ni Lord? Gusto niya that we persist in prayer and we do not lose heart. Na hindi tayo panghinaan daw ng loob o mawalan ng pag-asa sa pinapanalangin natin. So, yun po mismo. Kaya nagbigay siya ng kwento. Ano ang talinghaga? Ano ang kwento ni Lord? Verse 2, tingnan nyo Sabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom, isang judge na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod din yon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin, sa aking kaso. So, ito yung kwento, mayroong isang byuda na nangangailangan ng justice, pero yung judge, walang pake, masamang hukom. Tapos, sumunod na verse, tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit, nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, verse 5, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. Anong ibig sabihin? Yung isang judge na walang takot sa Diyos, masamang judge, walang pakialam sa kapwa, pag kinulit, sabi ni Lord, pwede pa rin pagbigyan ka. Dahil sa nadala sa kulit, sabi niya. Masamang judge yun di lalo na raw ang Diyos na napakabuting Diyos. Na kapag patuloy tayong tumatawag sa Kanya, siya pala ay nakikinig sa atin. Amen? Ganon pala kabait si Lord. So itong si Bartimeo, sabi niya ay, Panginoon, Jesus, anak ni David, tulungan mo ako. Hindi siya nagpatahimik at hindi siya nagpapigil. Alam nyo, there are many things that want to shut you off. Sabihin na, shut up, tama na yan. There are many things that want to silence you. May mga bagay na gustong magpatahimik sa'yo, ayaw kang nagpapatuloy sa panalangin. Napansin nyo ba, isa sa mga struggle sa buhay, prayer? Napansin nyo? Tama? Yung bang, bakit yung ibang mga bagay ang dali-daling gawin? Bakit pagdating sa pagpipray, parang mahirap mag-pray? Parang mahirap mag-umpisang manalangin. Pag nagpipray ka na, parang may struggle. Nararanasan nyo ba yon? Alam nyo ba, kasi si Satanas, higit sa lahat, ayaw niya na nagpipray ka. Kaya gusto niya patahimikin ka. Alam nyo bang takot si Satanas pag nagpipray ka? Hello, yun ang isang kinatatakutan niya kasi pag nagpipray ka, nagkumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Well, pwedeng lead ng cell, pwedeng nagpapakasipag ka sa gawain ng Panginoon, pero sa prayer,
kung hindi ka gaano nagpipray, alam mo sa totoo lang, hindi threaten si Satanas gaano. No? Pero pag tayo nagpipray, tapos naglilingkod tayo sa Panginoon, threaten siya, bakit yung ginagawa natin, tinutulungan tayo ng Panginoon. Pag yung mga, sige, nagsisikap ka sa buhay, nagpapakapagod ka sa negosyo mo, sa trabaho mo, wala pakialam si Satanas dyan. Pero pag pinagpipray mo na yung mga bagay na mga pinagkakaabalahan mo, dyan siya kinakabahan. Bakit makikialam na kasi si Lord sa buhay mo? Kikilos ang Panginoon at ayaw niyang mangyari yon na mabless ka ng Panginoon. That's why Satan wants to silence you. Okay, situations also want to silence you. Yung mga iba-ibang mga sitwasyon sa buhay, mga negative situations, kung anong mga kabisihan, kung anong mga bagay na nakakakontra para tayong manalangin, alam niyo yung mga ganyan, pipigil sa atin para manalangin. Right? And ourselves, hindi lang si Satan, hindi lang ang situations, sarili natin mismo, yun po nagpapatahimik sa atin. Tama ba? Tama? Pwedeng dahil sa wala tayong gana, pwedeng dahil sa kung ano-anong naiisip natin na negative, diba? Yun nga, dahil doon tayo po ay napapatahimik. At kapag sinabing, shut up, diba? Iba-iba kasi yung narinig din natin. Ano ang purpose ng lahat ng mga pinapaisip sa atin na ganito para hindi tayo mag-pray? Minsan pag nagpipray ka, ang mga narinig mong boses ay, shut up, no? Hindi man necessaryong yung salitang yun mismo, pero yun ang effect. Pinapatigil ka. Bakit? Sinasabi sa'yo, kapal na mukha mo, ikaw pakikinggan ng Diyos. Imposible naman yung hinihingi mo. Ay, hindi ka karapat dapat. Ay, naku, malabo yan. Kaya minsan kung ano-anong mga narinig natin para patahimikin tayo. Si Bartimeo, sinasabi, sino ka Bartimeo para pagkaabalahan ni Jesus? Sino ka para pakinggan? Alam niyo, ang daming gustong magpatahimik sa ating panalangin. At ayaw tayo na nagpipray. Kaya nga importante ang tiyaga. Pakisabi ng malakas, tiyaga. Hindi lang basta nagpray minsan, kundi nagtiyatyaga sa panalangin. Total, marunong man tayong magtiyaga. Tama? Nagtiyatyaga ba kayo? Ano ba nga, nagtiyatyaga sa pagpila sa akap? No? Tapos pagdating sa prayer, para matanggap yakap ni Lord, ay, ang tamad natin. Di ba? Kung ano mga pinagtsatsagaan natin sa buhay, alam niyo, kung may isang dapat pagtsagaan ang pananalangin. Amen? Alam niyo ba, sa totoo lang, ang madalas na sagot ng Panginoon sa mga prayer natin ay wait. Sabi nila, ano ba ang sagot ni Lord pag nagpipray tayo? May yes. Mayroon ding no. Pag no, ibig sabihin, kasi nga alam ng Panginoon, hindi yun ang kalooban niya, hindi yun mabuti para sa atin. Pero alam ba ninyo, kahit kalooban niya, madalas ang sagot ay wait. Tingnan nyo ngayon katabi nyo, pakisabihin, wait lang. Kasi po ang Panginoon, may mga pagkakataon, gusto niya mag-persevere tayo, tumatiming din si Lord. Di ba ito na ba ang tamang panahon para ibigay yung mga hinihingi natin? So ano ang dapat gawin? Tayo po nagtsatsaga sa pananalangin. Mga bagay na pinapanalangin natin. Kasi po minsan, baka mamaya, pinag-pray ko na, pastor, tagal ko nang pinag-pray. Gano'n nakatagal? 1 linggo. No? Kapatid naman, no? 1 linggo pa lang. May ang bilis na kasi nating mapagod. Di ba? Pwede mo namang ipag-prayan ng tuloy-tuloy hanggat alam mong talagang mabuti para sa iyo at nililid ka ng Panginoon dyan. Pag-pray mo ng tuloy-tuloy. Kasi hindi mo alam yung mga mangyayari sa mga susunod na araw. Amen? May mga pamilya, mga magulang, pinagpipray ang anak, mailapit sa Panginoon. May mga anak, pinagpipray ang mga magulang at mga kapatid na mailapit sa Panginoon na ang tagal-tagal bago lumapit. Pero eventually, yung mga taong yon lumalapit sa Panginoon. Meron pa nga akong nabasa na mga kaibigan niya, pinagpray niya, lahat sila makakilala sa Panginoon. Namatay na siya't lahat, hindi pa rin nakakilala sa Panginoon. Pero nung pagkamatay niya, saka sila tumanggap kay Lord. Sa burol pa niya yata. Di ba? Minsan may mga ganon, di ba? Hindi mo alam. Pero importante, nagtsatsaga tayo sa pananalangin. Amen? Persevere in prayer. Sabi ko kanina, priority ang prayer, pero importante lang talaga yung perseverance. Tayo raw po ay nagpapatuloy sa paghingi sa Panginoon. Maliwanag po ba, mga kapatid? And what happened next? What happened next? Di ba, mas lalo siya sumigaw. Sabi niya, Son of David, have mercy on me. Ano sabi ni Lord? Jesus stopped and said, call him. So they called to the blind man. Cheer up on your feet. He's calling you. No? Tumayo ka dyan. No? Sabi nila, tinatawag ka niya. Wow, sarap ba nun? Sarap ba nun? Di ba, nagsisigaw siya. Sabi nila, hindi ka papansinin yan.
Pero mamaya sabi na, "Hoy, tumayo ka dyan. Tinatawag ka ni Lord." Tapos, throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. Siyempre, bulag yan. No? Paano bang maglakad ang bulag? Siyempre, humahakbang, kaliwa, kanan, kaliwa. Di ba? Hindi niya alam po. No? Basta lumapit siya kay Lord. Di ba? Ano nangyari? Verse 5. Next verse. Anong sabi ni Lord? No? What do you want me to do for you? Una, nakinig ang Panginoon sa kanya. Di ba? Pinakinggan siya ng Panginoon. When we pray, nagtsatsaga ka, nakikinig si Lord. Right? Pero ito po yung pangatlo. Kailangan ng number 1 muna. Timing. Kailangan ng tiyaga. Number 3, kailangan ng tiwala. Pakisabi ng malakas, tiwala. Ang nagpipray dapat nagtitiwala. Right? Tingnan niyo po O anong sagot ni Lord? Ano ang sabi ng Panginoon paglapit niya? What do you want me to do for you? Ano ang sagot niya? Come on, ano ang sagot niya? Lord, pingin barya. Yung ba, pulubi bulag Yung ba? O, social siguro siya. Sabi niya, Lord, pahingin ng sunglasses, yung Ray-Ban. Gusto pa ng mahal na brand, ha? No? O kaya siguro mas gusto niyang self-supporting, Lord, ipasok mo ako sa TESDA. Gusto ko matutong magmasahe. No? Well, I mean, ang dami niyang pwedeng hingin. Tama? Tama ba? Pero ano ang kanyang hiningi? Hiningi niya, sabi niya, Lord, I want to see. Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Sabi niya, Panginoon, gusto ko pong makakita. Alam niyo, para ka humingi ng isang bagay na imposible at hingin ng isang bagay na malaki, dapat mayroon kang tiwala. Kung wala kang tiwala, malamang hindi ka hihingi ng ganon. Tama? Si Bartimeo may tiwala. Kaya minsan, yung size ng request natin, yung mga hinihingi natin, dyan nasusukat kung may tiwala tayo sa Panginoon. Come on, di ba yung minsan ang problema, right? Yung nanghihingi ka, Lord, pahingi ng ayuda. No? Puro yun ang prayer mo. Lord, sana may magbigay sa akin ng 80,000. Ituro mo sa akin ang tamang imburnal. Pabira ka, yun pa talaga pag-pray mo. Pwede ka namang mag-pray, Lord, bigyan mo ako ng magandang trabaho. Amen? Bigyan mo ako ng negosyo. Tama? Diba, bakit ba ang prayer natin, parang tinitipid pa natin? Alam nyo po, sign ng misang kawalan ng tiwala, yung klase ng ating pinapanalangin. Sabi nga nila, libre na nga lang ang prayer, tinipid mo pa. Di ba? Libre na nga lang ang paghingi sa Panginoon, kinuripot mo pa talaga. Right? Pero kung tayo may tiwala sa Panginoon, hindi tayo takot humingi ng malalaking mga bagay. Amen? Kahapon po ay galing ako ng San Fernando, Pampanga, tapos nung pag-uwi na dumaan kami dyan sa lagi kong binibilhan ng barbecue sa may malapit sa Maxes. Sa may dyan, sa may Baltasar din, no? Masarap doon, no? Kung bibili kayo, sabihin nyo ng pangalan ko para komisyonan nila ako, ha? No? Kaya ko kinukwento kasi, di ba maulan? No? Pagbaba ko, ayan, although may payong ako, ayan na naman, tilamsik yung mga tubig ulan sa akin, no? So, kinabahan na naman ako. Kasi nga, may allergy po ako, no? Na mabilis akong, di ba, from time to time, namamalat ako. Yung post-nasal drip. No? So, pag ganyan, yun, sumusumpong allergy ko, mabilis akong nagsisipon, ganyan. So, kapag ganyang naaanggihan ako ng ulan, laging pinagpipray, Lord, wag naman itong mauwi sa sipon. No? Laging ganon. Pero kahagabi, pag sakay ko sa kotse ulit, naisip ko, ba't puro sipon pinagpipray ko? Ba't di ko ipagpray yung mismong allergy? No? So yun na pinagpray ko, Lord, tanggalin nyo na tong allergy ko. No? Para hindi na ako takot sa ambon. Di ba? Hindi nga po, di ba? Pag-pray nyo, mawala allergy ko, ha? Amen? Pero that's my point, no? Na, no? Teka, laging sumasakit ang ulo mo dahil sa migraine, pero ang hiningi mo ng kagalingan, yung symptom, hindi yung ugat. Right? Pwede namang ipag-pray, Lord, tanggalin mo na nga itong migraine na to. Amen? Diba? Lord, mayroon akong problema sa yung asawa ko, lagi kami nag-aaway, di ba? Sana hindi na kami mag-aaway. Teka muna, baka naman pwedeng ang ipag-pray mo,
yung kung ano, yung asawa mo talagang baguhin siya ng Panginoon. Amen? Baguhin ang kanyang puso. Amen po ba? Hello, kaya ba ng Lord John? Kaya ba ng Panginoon? Di ba? Ay, ibig ko sabihin, bakit ang madalas pinagpipray natin, yung symptoms, pero hindi yung mismong root, yung root cause. At samantalang yung root cause, kaya rin namang ayusin ng Panginoon. Amen? Imagine si Bartimeo, sabi niya, Lord, bulag ako, pahingi ng walking dog. Pahingi ng aso na aakay sa akin araw-araw. No, nangingi ka na rin lang ng aso, hindi ka makahingi ng mata. Di ba? Hindi nga po. Kasi nga, minsan, ang problema, tiwala. Para kasing mas madaling humingi ng maliliit na mga bagay. You see? You see? Asan ang faith? Kung ang hinihingi natin, gusto na natin, yung mga maliliit na bagay. Kasi mukhang yun ang kaya ni Lord. Mukhang yun ang mabibigay ng Panginoon. Teka muna, kapatid. Hindi kasi yan issue ng kakayahan ng Panginoon. Kayang-kaya ng Panginoon. Lahat ng bagay, basta loloobin niya. Amen? Okay, so, yun nga po, pray big. Pakisabi ng malakas, pray big. Sinong gusto mag-pray ng malalaking mga bagay? Come on. Learn to pray big, mga kapatid, ha? Wag lang yung mga maliliit. Hindi ko sinabing pag maliliit, wag mong ipag-pray. Hindi po. Lahat naman concern ni Lord eh. Pero, wag din naman nating tipirin at na hayaan na lang natin na hanggang doon na lang tayo kasi may mga malalaki pang mga bagay na kayang gawin ng Panginoon at gustong gawin ng Panginoon sa mga buhay natin. So, pray big. Ano ba ulit yung ibig nating sabihin dito pag sinasabi nating big prayers? Ano yon? B stands for beneficial to others. Beneficial to others. Magpipray ka, malaki ang prayer mo kung may pakinabang ang ibang tao. Kung magiging blessing din yan sa ibang tao. Kung ikaw lang makikinabang, pansarili mo lang yon, mukhang maliit pa rin pinagpipray mo. Right? But Lord, bigyan mo ako ng negosyo para marami akong matulungan, mapasweldo. Di ba? Then, it becomes a big prayer. Right? Lord, baguhin mo talaga yung buhay ko para makita rin ng mga mahal ko sa buhay na nagbago talaga ugali ko. Di ba? Maging blessing sa kanila, lumapit sila, Lord, pag nakita nila, ang laki ng pinagbago ko. Amen? Hindi ka kayang baguhin ng tao, pero kaya kang baguhin ng Panginoon. Big prayers, beneficial to others, impossible to you. Impossible. Alam mo, sa sarili mo, hindi mo kaya. Right? Hindi, Lord, pagalingin mo ako sa sakit ko. No? Pero, ang mga prayer na hinihingi mo ay, kayang-kaya to ng Joseph. No? Lord, gamitin mo ni Joseph. No, ganun ka. Teka muna. Kung imposible, yun ang big prayer. Pero posible, mukhang ang tiwala natin nasa tao pa rin. Right? Nasa mga kaya pa rin nating gawin para sa atin. G is glorifying to God. Glorifying to God. Pag imposible ang isang bagay at nangyari, sino ang napapapurihan? Di ba si Lord? Tama po ba? Pero kung hindi naman, kung parang kayang-kaya mo sa sarili mo, tapos nangyari, ano pa sasabihin mo? Salamat sa ni Joseph. Ganon, di ba? Salamat kasing galing ko. No? Pero iba, kapag si Lord po, no, ang kumilos, kasi talagang halatang-halata, glorifying to God. Alam niyo, sabi sa Ephesians, to Him who is able to do more than we can ask or imagine. He is able, God is able. Philippians 2:10, God is able to do more than we can ask or imagine. 3:10 pala. No? Ano raw kayang gawin ng Panginoon ang higit sa kaya nating hingin o kaya nating isipin. Kaya tiwala. Pakitingnan ng katabi, pakisabihan, tiwala lang, bebe. No? Importante ang tiwala. Amen? So, 3 things ulit. Sinong gusto po ng answered prayer? Sinong gusto ng answered prayer? Ba? Ano po ang kailangan? Number 1, kailangan ng timing. Kailangan ng tiyaga. Kailangan ng tiwala. Okay, tapusin na po natin ang kwentong ito. Basahin natin yung last verse. Tumayo po tayong lahat. Basahin natin last verse. Sabi po sa verse 52, di ba? Sabi niya, Lord, I want to see. Ano sagot ng Panginoon? Verse 52. Come on, pakibasa ng malakas. Go, said Jesus. Your faith
has healed you. Wow. Palakpakan nyo naman si Lord dyan, no? Nakikinig ang Panginoon. Amen? Amen? Go, your faith has healed you. Pinagaling siya ng Panginoon. Nakakita siya. Ngayon, anong nangyari? Immediately, he received his sight. Nabuksan kanyang mata, nakakita siya. Anong sumunod na pangyayari? Come on, anong sumunod na pangyayari? Nung makakita na siya, anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Nanood siya agad ng Netflix saka ng YouTube. First time. Di ba ganun ba? Saan niya ginamit yung kanyang paningin? Come on. No? He followed Jesus along the road. Amen? Alam nyo, yeah, we want answered prayers. Pero, di ba yung iba, pag sinagot ang kanilang panalangin, yung blessing nila, naging dahilan pa para hindi na nila maging number one si Lord sa kanilang buhay. Yung iba, pag sinagot ang prayer, napalayo pa ngayon sa Panginoon. Di ba? Yung iba, pag sinagot ang prayer, nag-enjoy sila masyado doon sa kanilang blessing na isasantabi ang Panginoon. Alam nyo, dapat, ang pinakamalaking blessing na nagagawa ng answered prayer ay hindi yung tinanggap mo yung gusto mo, kundi yung natutunan mo na mas mahalin si Lord at sumunod ka sa Panginoon at maglingkod ka sa Panginoon. Amen? Kung answered prayer lang tayo ng answered prayer, at dami nating natatanggap na blessing sa Panginoon, di naman tayo talaga nai-inlove lalo at sumusunod lalo kay Jesus, parang sayang at kulang na kulang yung mga blessing ng prayer na kakarating sa buhay natin. Sapagkat dapat ang pangunahing blessing talaga ng answered prayer ay ikaw mas napalapit ka sa Panginoon. Amen? Amen mga kapatid? He was healed and he immediately followed Jesus. Sumunod siya sa Panginoon. Amen po ba? Sino po ulit gusto ng answered prayer? Come on. Of course, we want answered prayers. At alam nyo, ang prayer ko sa inyo, sa buhay nyo, and please, i-claim mo ito, ha? Ang prayer ko, na magiging kwento ng buhay mo ay kwento ng answered prayers. Hindi lang kwento ng kasi kilala mo si ganito, kasi magaling ka, kasi masipag ka. Hindi lang kwento ng kasi nagkataon. No? Hindi. Dapat ang kwento ng buhay mo, kwento ng answered prayers. And I pray that for GTC, this will also be our story. Na ito nawa ang kwento ng GTC. Tayo sa church na to, na ang kwento ng church ay kwento ng answered prayers. Na balang araw, titingnan mo yung buhay mo, yung nakaraan mo, tapos yung mga pinagdaanan mo, yung kasalukuyan mo, masasabi mo ay grabe. No? Mula noon hanggang ngayon, ang dami ng sinagot ng Panginoon sa prayers ko. At ngayon, nai-enjoy ko ang mga bunga ng panalangin ko. Amen? Gusto nyo ba yung ganong kwento ng buhay? Do you want that kind of story? Na ang kwento mo ay kwento ng answered prayers. Yumuko tayo lahat, mga kapatid. At pumikit. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, let that be the story of my life. Lord, let that be the story of my family. A story of answered prayers. Panginoon, ito nawa maging larawan ng buhay ko. Ito nawa maging kwento ng buhay namin, Panginoon. Kwento ng mga tinugon na panalangin. Sige po, sabihin niyo sa Panginoon yan. Let that be your desire. Claim it, kapatid. Claim it. Lord, we believe. We believe, Lord. This will be our story. Come on, believe. Believe. Lord, we believe. Ito po yung magiging kwento ng GTC. Kwento ng buhay namin. Kwento ng mga answered prayers. Kasaysayan ng answered prayers. So Lord, I ask that you teach us to pray. Teach us to pray, Lord. Sabihin niyo rin po sa Panginoon, tulungan mo ako, Lord, maging prayerful. Tulungan mo ako, Panginoon, sa seryosong panalangin. Lord, teach us how to pray. Teach us, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon. Ngayon, para sa mga bisita rito, kung may mga first time ngayon,
Alam nyo, ang unang-unang prayer na hingin mo sa Panginoon ay yung manahan siya sa puso mo, sa buhay mo. Yun muna. Yun muna. Napakahalaga kasi ito, no? Of course, naniniwala tayo kay Jesus. Siya ay Diyos na nagkatawang tao at namatay sa krus. Siya ay muling nabuhay. Pero alam mo ba, sabi niya, narito nakatayo ako sa pintuan at kumakatok. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa Kanya. So si Lord daw, kinakatok ka pala. No? Kung first time ka rito, o bisita ka rito, o bago kayo rito, hindi nyo pa ito ginagawa, kinakatok pala ni Lord ang puso ng bawat isa sa atin. Alam mo, ang best na pakikipag-usap sa Kanya ngayon ay sabihin mo sa Kanya, Lord, pumasok ka. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas ko. At isa pang best na masasabi mo, Panginoon, inaamin ko makasalanan ako. Pero namatay ka sa krus para sa kasalanan ko. Patawad, Lord. Tinatalikuran ko ang kasalanan ko. Kung sa oras na to, gusto mo yung ganong prayer, tanggapin si Jesus, hilingan lang kita, ipatong mo lang yung kamay mo sa tapat ng puso mo, tapos pumikit tayo at sambitin mo ang prayer na to. Sige po, anyone na gustong sabihin sa Panginoong Jesus, Panginoon, tinatanggap kita. Ipatong nyo lang yung kamay nyo sa tapat ng puso nyo. Sige po, ipatong nyo lang. At sabihin nyo itong prayer na to, Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo. Patawad sa mga kasalanan ko. Tinatalikuran ko ang mga ito. Lord Jesus, tinatanggap kita. Pumasok ka sa buhay ko. Pagharian mo ako. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pwede na pong ibabangin yung mga kamay. Panginoon, suguin mo kami mula rito. Taglay namin ang basbas nyo sa mga buhay namin. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Pagliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo, maging mapagbiyaya siya sa inyo. Ibaling niya ang kanyang tingin sa inyo. At maranasan nyo lagi ang kanyang pagtugon, ang kanyang pakikinig, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang biyaya at kabutihan sa lahat ng panahon ng inyong buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen.